Okay. Guys, tuloy natin ang ating talakayan. Again, pagbati muna po. Magandang umaga at good morning sa lahat po na nakakapanood sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas, Mindanao at saka buong Pilipinas including sa buong mundo. Okay. Welcome po dito sa ating channel, Tabsong Viewpoint. So ang topic po natin dito ay yung tinatawag na kahapon po kasi nagkaroon ng tinatawag na public hearing ang House of Representatives, yung Committee on Public Order and Safety, Information, Communication, Technology, and Public Information. So, April 8 po yan kahapon. So, nanood po tayo niya, sinubaybayan natin yung pagdinig mula sa umpisa hanggang sa matapos. So, pinagtiyagaan natin. Kaya po tayo ay ngayon lang gagawa ng content. Okay, so, ang take ko po kasi dito sa pagdinig na ito is yung paglaganap ng fake news, disinformation sa social media space. Yun po ang ating tinututukan ngayon kasi naniniwala po tayo na talagang negative po ang effect niyan sa taong bayan. Kasi again, babalik po tayo dun sa sinasabi natin dito sa bawat content natin na yung pong paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative sa social media ay nagkakaroon tayo ng polarization doon sa ating publiko. Nagkakaroon ng diskurso. So nagiging magulo po yung natin, social media space. At syempre, pag naging magulo po yung social media space natin, kadamay na po doon yung mga netizen na kagaya natin na kumukuha ng information doon sa social media. So again, ito pong TRICOM na to, ang layunin nito ay according dun sa ating mga mambabatas, binabanggit po nila na ang objective nitong TRICOM na to ay magkaroon ng regulation dun sa mga sa mga vlogger, influencer na may mga account sa social media na nag-i-spread ng di umano'y mga fake news at disinformation na harmful sa public. Yun po ang objective ng pagdinig na to. So kahapon po marami tayong mga natutunan doon at maraming mga expose kagaya po ng mga revelation. Actually, hindi ko nababanggitin yung mga revelation. Mahalaga po kasi sa atin na yung bawat taong bayan natin ay sila mismo yung makapanood doon sa sa pagtinig para again ini-encourage po natin sila na magkaroon sila ng personal opinion about doon sa mga pagdinig na yan. So, dapat hindi po kaagad natin yan dinidismiss na ginagamit lang ng ating House of Representatives para isuloy yung kanilang hidden agenda kung meron man. Okay? Again, ito pong pagdinig na to ay yan po ay trabaho ng Congress. So, ibig sabihin, hindi po natin basta dapat dinidismiss yan na yan ay political motives lang. Depende po din kasi yan sa takbo ng ng pagdinig kung makikita ninyo na may political side okay, or may ibang pinupunto yung pagdinig. Again, dun sa pagdinig po kahapon, marami tayong natutunan doon at ang masasabi natin is tumutok yung pagdinig about dun sa mga statement na binitawan ng mga influencer. So, ang isa ko pong napansin doon sa pagdinig is previously po kasi pang-apat na kasi na yan pagdinig. May mga ini-invite na mga influencer na nung una hindi sila uma-attend, ang daming excuse. Pero pag inobserbahan naman po natin yung mga pagdinig, hindi naman lahat po nang nai-invite nagkakaroon ng tinatawag na interrogation or pamamahiya or kagaya ng mga inaakusan ng mga mga tumututol dun sa pagdinig ay hindi naman po ganun kalala yung yung nagiging yung sinasabi nilang sinusuppress yung kanilang karapatan. Makikita naman po natin dun sa pagdinig na ang mga question na binabato sa kanila kung ano lang naman yung pinahayag ng mga influencer sa kanilang mga platform, di ba? So again, parang kinokompronta lang nila yung yung mga statement ng mga influencer na ipinahayag nila doon sa kanilang account.
para ang tanging kong objective nun is para magkaroon guys ng paglilinaw kung yung bang kanilang statement is nagbo-borderline dun sa tinatawag nating kung lumalabag na ba siya sa batas, sa mga existing batas. At kung hindi pa naman lumalabag is mapakita dun sa public na yung statement nitong mga mga influencer nito or mga vlogger nito is nararapat na i-regulate. So yun po yung nakita natin kahapon. Okay? So again, yung pong pagdinig kahapon, ang nakita ko lang doon is sumentro po yung pinaka-topic nila doon sa mga influencer, doon sa tinatawag na freedom of expression are not absolute. Freedom of expression is not absolute according sa Constitution. So basahin po kasi natin yung yung nilalaman ng ating Constitution, kung ano yung nakasaad dito sa sa Constitution natin. So kahapon po kasi nabanggit na din 'yon. So refresher na lang itong ating share. So tingnan natin online kung anong sinasabi ng ating Constitution regarding dito sa tinatawag na freedom of expression is not absolute. Okay? Kasi dyan po sumentro yung discussion about sa hearing kahapon. So kalagay dito, the 1987 Philippine Constitution protect freedom of expression through Article 3, Section 4, which states, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress or of grievances. This provision ensures that citizens have the right to express themselves freely, including through spoken and written word, symbolic act, peaceful protest, and artistic work. And subject to certain limitation for public order, morality, and national security. Although dito po sa sa binasa natin ito, maliwanag na sinasabi ng Constitution na may karapatan po ang ating taong bayan na mag-express ng kanilang expression. Kaya lang, according po dito din sa binasa natin na limited lang po yung may certain limitation din kasi kung yung pong sinasabing freedom of expression ay medyo nagbo-borderline na dun sa public order, ibig sabihin may implication na nakaka-disturb na siya ng public order, yung nakakasira na siya ng morality, and then banta na sa national security. Yun po yung tinatawag na limitation. Okay? May limitation yung sinasabi. Ngayon, dun sa observation natin kahapon dun sa pagdinig, napansin natin na yung mga influencer, sinasabi nila na yung kanilang sinabi dun sa kanilang statement dun sa kanilang platform is naniniwala sila na bahagi yun ng kanilang freedom of expression. Okay? At ang sinasabi naman po ng mga congressman or ng mga mambabatas natin na kumu-question dun sa statement is ito nga pong limitation na to, yung public order, morality, and national security. Okay? So kung susumahin natin guys, both side po, pareha silang may sinasabi. May point po yung influencer na sila ay nagbibigay lang ng freedom of expression, at yun ang pinaniniwalaan nila. Kasi naniniwala sila dito sa nakalagay sa Philippines Constitution natin na no law shall be passed abridging the freedom of speech and expression. So again, dito po kasi sa natin sa Pilipinas, sinasabi na isa tayo sa may mga mahihigpit na batas na nagko-curtail ng freedom of expression. Kasi 'di ba nung nakaraan nagpasa tayo ng cyber libel law at yung anti-terrorism bill na ngayon ay marami ang nagki-criticize na paglabag daw po yan sa dito sa Article 3 Section 4 of
1987 Philippine Constitution. So, ngayon, hindi na po tayo magdidebate diyan kasi ito po, usapin ito na may mga alam sa batas, no? Pero, again, ang sinususugan lang po kasi natin dito is yung kahapon na diniscuss, yung limitation. Kasi, kahapon po kasi may binabanggit yung isang congressman natin, si Congressman Abante, na yung daw pong nangyari sa kanya na according to sa kanya is sinabi noong invited influencer do na na nilabag daw yung karapatan noong ating mambabatas dahil doon sa mga binigay na statement. Pumapasok daw po yun sa tinatawag na oral defamation or slander sa Tagalog sa batas, at saka yung unjust vexation. So yun po. Again, yun pong unjust vexation, in-explain kahapon ni nung congressman na yung tingnan na lang natin guys yung meaning ng oral defamation. Kasi ito po yung kasing batas na sinite ng ating congressman kahapon, So nakalagay po dito sa ating oral defamation and unjust vexation in the Philippines. So ang definition po ng oral defamation yung slander. Oral defamation or slander involve making defamatory statement verbally, not in writing. It is governed by the Revised Penal Code, specifically Article 353 or 362. So ang element po niyan para ma-consider na slander or oral defamation, there must be an imputation of discreditable act, publication, or communication of the statement, identity of the person defamed, and malice. So dapat may malice daw po yan, and then may may imputation of discreditable act. So again, kahapon narinig po natin doon sa statement na binasa ng ating congressman na feeling daw po niya nag-a-apply ito sa nangyari sa kanya. So at saka itong unjust vexation, which is ito yung sinasabi ni congressman na feeling niya yun ang naramdaman niya. So nakalagay po dito, unjust vexation is a criminal offense under Article 287 of the Revised Penal Code involving act that cause annoyance, irritation, or vexation to another person without sufficient cause. So yun po yan, pinaliwanag yung kahapon ni congressman na yun daw po, pag ang feeling daw niya na annoy lang siya doon sa sinabi noong na irritable daw siya. Yun daw po ay po pwede ng mag-constitute ng unjust vexation. Okay? Element. The act must be contrary to moral, good custom, or public policy. It must cause annoyance or irritation to another person. So, may penalty po yan. Arrest to minor or fine. So, ito po, mas po itong unjust vexation, mas mababa ang kaso kumpara dun sa slander, which is medyo mataas-taas daw penalty. Pero again, yan po yung na-cite ng ating congressman. Okay, may binabanggit din po kasi sa ang Supreme Court ng Pilipinas. Ayan. Okay, nakalagay po dito. The Supreme Court of the Philippines ruled that statement made against public official in relation to their official duty are not considered defamatory or slanderous unless proven to be uttered in actual malice. This decision was highlighted in the case of Angeline Labargan, who was acquitted of grave oral defamation after calling a barangay councilor dull, uneducated, ignorant, and biased. The court emphasized that public official should not be onion skin and must tolerate criticism unless malice is clearly established. So, yun po ang ruling ng Supreme Court. So, yung binabanggit kahapon ng ating congressman is, sa tingin ko I'm not an attorney guys, pero pumapasok po ito dito sa ruling ng ating
Supreme Court na dapat ang ating mga politician ay hindi masyadong sensitive sa mga criticism at mga yun nga, mga criticism ng mga netizen, especially ng taong bayan, at dapat hindi sila onion skin daw. So dapat natotolerate nila yung mga kritisismo, yung mga pagsasabi, kasi sabi nga po nung influencer na kahapon is sinasabi niya na naniniwala siya na yung mga sinabi niya dun sa congressman na yun is part yun ng tinatawag niyang freedom of expression or freedom of expression. So yun po, kaya nga sabi ni congressman hindi daw po siya magsasampa ng kaso dun sa influencer, di ba? So again, kasi may ini-emphasize po kasi ng Supreme Court yung dapat ang public official is open for criticism, lalo na pag ang tinutukoy po is yung performance ng kanyang trabaho at hindi naman personal atake. Kasi yung binabanggit po kasi dito, para ma-qualified po daw yun na violation doon sa batas, dapat is unless proven to be uttered with actual malice. Ibig sabihin, kung malisyoso na po yung kritisismo na sinasabi ng isang nagki-criticize isang public official, doon pa lang po papasok yung yung tinatawag nating krimen. So again, reminder po sa mga politician natin na dapat i-consider nila itong Supreme Court ruling na ito dun sa ipapanukala nilang batas. So dapat maging balanse po kasi yan po ang pinakamahirap dun sa tinatalakay natin na ngayon sa Congress, yung pagbalanse ng freedom of expression tapos yung pag-suppress doon sa freedom of expression sa pamamagitan ng pag-regulate nitong fake news, disinformation at false narrative. So again, ako po full support ako dito sa ginagawa na to ng ating House of Representatives, kasi nga kitang-kita na po natin yung effect nito. Hindi na maganda yung nagiging effect doon sa taong bayan, at syempre pag apektado ang taong bayan, syempre apektado na din yung ating bansa. So para sa akin, kailangan din po talaga magkaroon ng regulation dito. Pero again, importante po na na mabalance. Kasi nga kitang-kita naman po kasi natin 'yan sa mga nakikita nating statement na pinapalabas nito mga influencer na to. Yung mga tinaguri ang fake news disinformation peddlers. Kitang-kita na po natin na sobra na ito dun sa tinatawag na freedom of expression. So ang kulang na lang, nakikita po natin ditong kulang na lang is yung dapat liwanagin sa batas kung ano yung mga panuntunan, paano natin maka-clarify na yung isang statement na binitawan ay paglabag na or nakaka-harmful na doon sa public. Yun po ang kulang, yung definition ng tinatawag nating fake news, disinformation at false narrative na kumakalat. So again, in favor po ako dito sa tinatawag na to na pagdinig na to, kasi yan po ay magbibigay ng kaayusan doon sa ating online space. Yung tinatawag na social media space, magkakaroon po yan ng kaliwanagan para at least marami po ang hindi nabibiktima ng tinatawag nating fake news, disinformation at false narrative. Okay? Yun. At ang isa pa pong nakita nating very significant doon sa hearing is yung present ng ating Coast Guard Commodore Tariela. So inexplain nila ng ating butihing Commodore kung paano nila nilalabanan yung fake news about sa West Philippine Sea. Yun po yung pinaka-highlight ng ating narinig kahapon . So may binabanggit si Commodore dito na initiator. Ito daw po. Tingnan natin po yung mga sinabi ni kasi mahalaga po nating malaman din itong binanggit na to. So bukod po kasi dun sa mga sinasabi ng yung naging sentro ng topic na freedom of expression sa mga fake news peddlers, at saka yung mga komento ng ating
congressman about dun sa mga ginawa sa kanila, mas mahalaga po nating idagdag itong binanggit ng ating Commodore, yung tinatawag na kung paano nila nilalabanan yung disinformation sa trabaho nila, especially yung pagtutok dun sa sa West Philippine Sea. So according po dito sa ating sa ating butihing magiting ito si Commodore Tariela, very ang galing po ng kanyang ng pagdepensa niya sa ating national sovereignty. According to dun sa ating Commodore, meron daw pong tinatawag na 4 na level ang fake news na umiiral sa West Philippine Sea. So number 1 nakalagay po dito, may sinasabi siyang initiator. Okay, initiator. Siya po yung nag-i-start start the conversation that curtail the factual narrative. So ito po daw yung initiator. Kadalasan po ang katangian nitong initiator na to, marami siyang followers. Yan. So marami siyang followers. Account is fed to a known figure. Okay, yan po ang mga katangian ng initiator. Pangalawa, meron tinatawag na disseminator. So ito yung mga hindi na be-verify yung account. Okay? Tapos hindi siya kilala kung saan siya affiliated na grupo. Yun po yung mga nag-disseminator. Tapos may pangatlo yung tinatawag na reposter. Influence crowd due to lack of enough information. So reposter. So dito sa reposter po, ito po yung binabanggit doon na kadalasan na pag nakabasa, kung ano yung nabasa, yun ang pinaniniwalaan at nire-repost yung nabasa. So without critical thinking na hindi na nila iniisip kung yung ba ito totoo, tama ba yung information, at basta na lang yung sinishare, ito yung mga reposter. So marami po ako nakikitang ganyan sa social media, yung nire-repost yung mga content or mga post ng mga sikat na page, tapos nire-repost nila at hindi nila masyadong siguro naiintindihan yon or talagang sarado ang isip nila para mag due diligence dun sa information at nire-repost na lang yan. Ito yung tinatawag na mga reposter. Okay, ang masakla po niyan, yung tatlo na yan, yung initiator, disseminator, reposter, yan po yung mga level na nagpapalaganap ng nag-spread ng tinatawag na fake news. At ang pinakamasaklap niyan, ang target po niyan is yung tinatawag na general public. So sino yun? Tayo yun. Tayo yung mga naka-online, naghahanap ng information, kumukuha ng information about sa mga nangyayari sa kapaligiran. Tayo po yung receiving nitong tinatawag na na fake news information na ginagawa ng tatlong level, yung initiator, disseminator at saka reposter. Okay? So ang nangyayari po niyan, since nakakabat tayong general public, so nagkakaroon tayong tinatawag na polarization, nalilito tayo kung totoo ba yung information na basa natin at yung iba sa atin naniniwala at nagkakaroon na tayo ng opinion base dun sa ating nabasa. So ngayon, dito po sa Tabsong, layunin po natin na baguhin yung ganong kaisipan na every time makakabasa tayo ng isang information, basta na blindly maniniwala na lang tayo. So dapat po gagamitin natin yung tinatawag nating critical thinking. Dapat lagi tayo magko-question dun sa information na nalalaman na nababasa natin sa social media. So dapat lagi po tayo magso-source ng tinatawag na authentic na fact-check na na information. So napaka-importante nga po yung nabanggit din dun sa kahapon sa yung fact-checking, napaka-importante. Binanggit po yan ng Meta, which is yung guest kahapon. Ang haba-haba din ng discussion doon about sa Meta guest na galing pa ng Singapore. Yung binabanggit nila, yung mga fact-checking dito. So isa po yan sa mga dina-downgrade ng mga fake news peddler natin. Sinisiraan yung mga fact-checker natin.
Actually, marami po yan eh. Halos lahat ata ng mga mainstream media natin, may sarili silang fact checker. At the same time, meron din mga fact checker na accredited worldwide. So again, sabi nga po dun sa Meta, isa itong Pilipinas sa may pinakamaraming nagpa-fact check kasi nga at dahil siguro po sa sobrang lalanat itong paglaganap nitong fake news, disinformation, kaya nagkaroon tayo ng mga ganyan. Ngayon, para sa akin po, dapat tayo mga taong bayan, magre-rely tayo dito sa mga accredited fact checker na to ng authentic na information. Hindi dapat tayo nakikinig doon sa mga paninira na bias yan, saan kinuha. 'Di ba? Huwag tayong maniniwala doon kasi yung nagsasabi yun, mga naninira dito sa mga fact checker natin, maliwanag na yun na ang intention nun ay sirain yung credibility at mas maniwala sa fake news at disinformation. So again, dapat tayong mga taong bayan po, tayo ay mag-fact check, kumuha tayo ng mga information na authentic dito sa mga fact checker natin kasi sila yung nag-o-authenticate, sila yung may authority at may kakayahang i-authentic yung information kung yun ay totoo. Okay? Doon po tayo magre-rely sa mga may credibility na source ng information bago natin makinig dito sa mga initiator na to, tapos bago natin i-repost yung ating mga nakitang information. Napakahalaga po niyan. At siyempre, huwag tayo magpabiktima kung naman tayo ay general public na hindi tayo initiator, hindi tayo disseminator, hindi tayo reposter. Ordinaryo lang tayong nagbabasa ng mga information sa social media space. Maging armas po natin itong mga fact checker website na to para makatulong tayo na para magkaroon tayo ng tinatawag na genuine, authentic na opinion na hindi tayo mabiktima yung tinatawag na mga fake news at disinformation na nanggagaling sa mga fake news peddlers na yan. Okay? So again, ito pong sinabi nito ni Commodore Tariela is napakahalagang po ito, information na magagamit natin para maprotektahan po natin yung ating West Philippine Sea. So again, sa general public, makakatulong po tayo dito sa paglaban na to ng mga false narrative na to. Dun sa mga wag lang tayong maniwala, wag lang tayong basta maniwala dun sa mga information na galing dito sa mga fake news peddlers na to. Yan po ay malaking tulong na dito sa pinaglalaban ng ating magiting na Commodore Tariela sa West Philippine Sea. Yung hindi lang tayo maniwala sa fake news, malaking bagay na po yun. Lalo na po kung makakatulong tayo na wag i-share yung mga fake news information. So maliit na bagay po yan, pero kung tayo lahat ng mga general public ay makikiisad sa ipaglaban yung ating sovereignty, yan po ay malaking boost doon sa mga mga frontline agency na katulad ng Philippine Coast Guard na maprotektahan yung ating Philippine sovereignty. So yan po yung ating rundown ng napakinggan kahapon at yan po yung para sa akin ay most significant na mga napakinggan natin doon sa naganap na TRICOM hearing tungkol sa fake news spread dito sa ating bansa. So again, para sa akin po, ang mas importante lang itakal natin is itong freedom of expression is not absolute. Okay? Yun po. At again, sana po ang panawagan natin dito sa Tabsong ay magkaroon tayo talaga ng regulation na mag-i-stop dito sa pag-spread ng fake news, disinformation at false narrative. So again, napaka-importante po niya na ma-regulate natin yung pag-spread nito kasi napakasama talaga ng effect niyan sa social media space at sa taong bayan. So yan po yan, isa yung sa pag magulo po kasi yung ating taong bayan, isa yan sa nagiging cause ng pagbagal ng pag-usad ng natin, bansa, para magtagumpay tayo sa ekonomiya natin, mapaunlad pa yung direksyon na tinatahak natin para kaunlaran ng bayan. So very affected po yan, kaya ako masyado akong mataas ang emotion ko pagdating dun sa
pag-spread ng fake news, disinformation at false narrative na yan. So again, sinusuport dito po sa Tabsum Viewpoint, sinusuportahan po yung ating institusyon ng gobyerno, which is yung Congress. Sinusuportahan natin yan na makapag-create sila ng pipigil at mag-i-stop dito sa tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. Sana po yan ma-approve yan ng both houses at saka ng Senate sa lalong madaling panahon para ma-stop na yung ating pagkakaroon ng polarized na taumbayan at makapag-move forward na tayo dun sa dapat na ipinopokus natin, which is yung kaunlaran ng bayan o yung economic recovery and prosperity. Yan po yung ating sinusuportahan. And that is our take for sa ating content ngayon. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe dun sa ating channel, Tabsum Viewpoint. And kung may mga comment kayo, suggestion, pakisulat lang po dyan sa ating comment section. Okay? Yun lang po at sa inyong lahat, maraming salamat at peace.